He deserves the glory. He deserves the honor. He deserves more than what we could give. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We'll build you this throne of praise. As long as I have breath, I'll find a way to say that I love you. Everything may change and the world may pass away, I'll still love you. Every song we sing, every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. You, O Lord, deserve the praise of all the earth, and we worship you. Worship you. The sacrifice you died, now great and glorified, and we worship you. Worship you. Every song we sing, every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build to this throne of praise.
Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. Come on, just open your mouth and say something good to Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name, God. You're so great, God. Oh, we love you, Lord God. We praise you, Lord God. Father, we thank you, Lord God, for this wonderful afternoon that you have given unto us, Lord. Hallelujah. Truly, God, through your blood, we can stand to your throne this afternoon, God, free from any guilt, free from any fear, free from any condemnation. Because we believe through the blood, hallelujah, you made us holy and righteous before you, Lord God. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day. Truly, God, today is the best day of our lives, Lord God. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa araw na ito, God. Natunay nga, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay patuloy kami nagpupurit, nagpapasalamat. Lord, salamat na marami, O God, sa iyong banal na dugo na naglinis, nagugas sa amin at nagpabanal sa amin, na nakakatayo kami, Panginoon, na walang agam-agam, pag-aalala, takot at kahatulan. Sabat alam namin ang bawat isa sa amin ay nilinis sa tinugasan mo na, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong dugo. Salamat ng marami, O Diyos. Ang araw na ito ay pinakamainam na araw para sa aming lahat, O Diyos. O God, I pray this afternoon, God, continue to give us spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, so that our eyes might be open, that we might know what is the hope of our calling, and what is the riches of the glory of the inheritance of the saints to usward, who believe according to the power that worketh in us and through us and within us, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, katalinuhan at kapahayagan upang patuloy namin makita, O Diyos, ang pagkakatawag ng bawat isa sa amin at pag-asang, hallelujah, inihanda mo para sa aming lahat ayon sa iyong kapangyarihan na gumagalaw at kumikilos, Panginoon. Ito'y sa amin at para sa amin at sa amin, Panginoon. Lord, anoint our ears to hear, so that we may hear the voice of the Good Shepherd, Lord. Anoint our eyes to see things, even the deep things of God. Lord, patuloy mong pahiran ang aming mga pakinig, upang patuloy namin mapakinggan ang tinig ng banal na Espiritu, O Diyos. Alam, mapakinggan namin ang tinig ng aming mabuting pastor. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. At patuloy, O Diyos, pahiran mo ang aming mga mata upang patuloy namin makita mga bagay na inilaan mo, O Diyos, at hinihanda mo, Panginoon, para sa amin. Lord, marami pong salamat. Alay sa araw na ito, O Diyos, truly, O God, as we study your word today, we expect something good is going to happen today. God, salamat na maraming umaasa kami at nananalig, O Lord, na mayroong mangyayari at may nangyayari at nagaganap na mga mabubuting bagay sa aming kalagitnaan. Father, we thank you, we bless you today. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Come on, give Jesus a round of applause. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Well, you may be seated, please. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Well, good afternoon. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati nga natin ating katabi. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At sabihin mo sa iyong katabi, I'm glad to see you today. Ay, parang mahina eh. Sabihin mo sa katabi mo, I'm glad to see you today. And let's declare to one another and say, you look great and wonderful. Praise God. You look great today. Amen. Salamat sa tatlo. You look great today. Amen. You look wonderful today. Amen. Because I believe every day with Jesus is always better and greater than day before. Well, sabi sa isang awit, well, ito po inaawit noon pa, well, sweeter than day before. I believe habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at nagbababad sa Panginoon at tumatagal ang ating buhay sa Panginoon, ang buhay natin ay patuloy na painam ng painam. Ang buhay natin ay paangat ng paangat. At ang buhay natin ay palago ng palago. Amen? Praise the Lord. Well, before we start, bago tayo magpasimula, from the bottom of my heart, binabati ko po ang ating pastora.
Praise the Lord ng happy and blessed birthday. Praise God. So, purihin ang Panginoon sa ating pastora. Hallelujah, na inabot niya ganitong edad at marami pa siyang aabuting maraming edad. Amen? Praise God. Na kung saan mahabang buhay, malusog at pinagpalang buhay. Amen pa ba? Kailangan po natin ng ganitong pastora. Hallelujah, sa katawan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa Rema, hindi lamang sa ating local church, kundi maging sa body of Christ. Kailangan natin ng ganitong pastora. Amen? Anointed na, ma-beauty pa. Amen. Praise. Palaban po natin ating pastora. Praise the Lord. Hallelujah. Mula po sa B12 Network Team Philippines. Well, praise God. So, binapati po namin kayo ng happy birthday. Mula rin po sa Word of Faith, Word of Grace Team. Hallelujah. Binabati namin kayo ng maligaya at pinagpalang maligayang kaarawan. Amen? Praise the Lord. Happy birthday, Pastora. Laban po natin minsan ba? Hallelujah. Sigawan natin lahat. Happy birthday, Pastora. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so before we start, magdeklara tayo ng mga mabubuting bagay sa buhay po natin because I believe the Bible says in the book of Proverbs, chapter 18, verse 21, very familiar chapter and verse. Hallelujah. Sabi po doon, death and life are in the power of the tongue. Buhay at kamatayan ay nasa bawat pananalita ng bawat isa sa atin. So kaya mahalaga ang mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Although na hindi lahat ay naniniwala sa tinatawag na the power of declaration. Hindi lahat ay naniniwala doon sa tinatawag na the power of confession. Merong mga ilan hindi naniniwala. Well, in fact, sad to say, hallelujah, sa paglilibot natin sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lahat ng lugar, may mga taong hindi naniniwala dito sa tinatawag na the power of confession. Nakalulungkot, no? Bagamat sila ay naturingang mga lingkod ng Diyos, mga ginagamit sa ubasan ng Panginoon, hallelujah, they don't believe the power of confession. Sabi ko, kaya pala, na kung saan hindi sila umunlad, kaya pala hindi sila umangat, kaya pala hindi nababago ang kanilang mga buhay. Hallelujah. Maging sa Bible, pinatunayan ito sa Romans chapter 4, verse 17. Ang sabi doon, call it those things which be not as though they were. Tawagin natin ang mga bagay-bagay na bagamat, hallelujah, parang wala pa, pero naririto na. Can you say amen? So mahalaga, praise the Lord. Maging sa book of Numbers 14:28, very clear, sabi ng Bible, as truly as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Wikang Tagalog, ako si Yahweh na buhay. Gagawin ko anong mga bagay na narinig ko na sinasabi ninyo. Well, nakatutuwa sa church natin dito sa Rema, Word of God Church, hindi mahirap sa atin na magdeklara dahil lifestyle natin ito. Pero sa ilan, makita natin, hirap sila. Well, in fact, ilan kinukontest pa. Well, in fact, ang ilan ay tinuturo pa sa Bible school laban sa tinatawag na the power of confession. The last time, meron po isang pastor. Sabi niya, pastor, yung dinideklara mo dyan sa Numbers 14, I will do to you the very things I heard you say. Hindi mo ba alam ang konteksto na yan? Yan ang nangyari at naganap yung lahat ng mga kinonfess na mga Israelita ay nangyari sa kanila. At ang mga kinonfess nila ay, well, dinala mo ba kami dito, Moses, para mamatay? Until mata natin, nagkandamatayan sila dahil naglabasan ang mga ahas na naroon. Well, sabi ko, alam ko. At ang sabi niya, hindi mo ba alam ang konteksto na yan ay negatibong konteksto? Sabi ko, alam ko din. Pero listen to this. Hallelujah, beforehand, bago pa lang, sabi ko, dumating ang mga Israelita sa wilderness, ando na ang mga ahas. Hallelujah, bago pa lang sila dumating. Well, in fact, bahay nila, tahanan nila yun. Doon sila nakatira. Bago pa lang dumating ang mga Israelita.
Pero ano nangyari? Lumabas sila nung nagpasimula sila when they began to confess negative things. At dahil nag-confess sila ng mga negatibong bagay, well, nag-manifest. Listen to this, sabi ko doon sa isang taon doon, kung nag-manifest yung kanilang confession sa mga negatibong bagay, how much more kung magko-confess tayo ng confession na punong-puno ng pananampalataya, hindi ba ito magmamanifest din? Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko ano mga bagay na narinig ko na sinasabi mo. Well, negatibong sinabi nila, nangyari sa kanila. Sa Rema, positibo sinasabi natin, mangyayari lahat yun sa atin. Amen. Okay, declare natin lahat, sabihin natin lahat, with all boldness and confidence, sabihin natin lahat, thank God I am a multi-millionaire. Declare mo sa katabi mo, sabihin mo, you are a multi-millionaire. You're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire. Because I'm blessed. Blessed by the Lord, from the top of my head to the soles of my feet. I am blessed. I am blessed. Gawin natin lahat, blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And deeply loved. Say to me again, today is my day. Bimo sa tabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Okay, try to visualize kung anong klaseng sasakyan gusto natin. Declare natin, brand new car. Sige, sabihin natin lahat, brand new car. House and lot. Mansion. Fully furnished. Paid in full. By the grace of God. And by faith, I have it now. Sabihin mo sa tabi mo, it's mine. Sa Tagalog, sabihin mo, akin lahat yun. Why? I'm a child of God. And I cannot be denied. God is my source. My total source of supply. God is my source. I will never be broke another day in my life. May Tagalog, sabihin natin lahat, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin ba? Di na rin ako kakapusin ba? Bago sobra-sobra pa ang pagbabala ni Lord, ang blessing ni Lord sa buhay ko mula noon, ngayong October, at sa darating pang panahon. Sabi mo sa tabi mo, tanda mo mabuti ang mukhang ito, at sabi mo, payaman ito ng payaman. Amen. Woo! Come on, let's declare it. Sabihin natin lahat, I have plenty more to put in store. I have plenty more to share. I am protected by the blood. No weapon, no sickness and disease, no cancer, no leukemia, no heart attack, no stroke, no accident, no backbiting,
No gossiping shall form against me, shall prosper. Gawin natin lahat, I am perfectly normal and healthy. I live long and strong. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Gawin natin lahat, I am debt-free. Sa Tagalog, bayad lahat utang ko. Bayad lahat obligasyon ko. Kaya sigaw natin lahat, bayad lahat Visa, Mastercard ko. Nilalayuan ako ng utang. Nilalayuan ako ng 5-6. Nilalayuan ako ng Bombay. Nilalapitan ako ng pagpapala. Yeah, tawagin natin lahat, pagpapala. Lapit sa buhay ko. Ngayon din, welcome na welcome ka sa buhay ko at sa buhay mo. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah to God. Amen. Blessed na tayo. Pwede na tayo umuwi. Praise the Lord. Now, if you have your Bibles, so please open your Bible with me in the book of Ephesians chapter 2. Hallelujah. Ephesians chapter 2, verse 10. Very familiar chapter and verse. Ephesians chapter 2, verse 10. The Bible says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them." Now, last night, I was reading my Bible, especially dito po sa Ephesians chapter 2. Honestly speaking, last night ko lang nakita ang mga bagay na ito. Sabi ng Ephesians na binasa natin, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them." Now, nung makita ko ito, sabi ko, tingnan ko nga mabuti sa Amplified Version. Look at this. Kung meron tayong Amplified. Ang sabi sa Amplified ay ganito ang pagkakasalin. "For we are God's own handiwork, His workmanship, created in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking part which He prepared ahead of time, that we should walk in them." Okay, sabi dito, that we should walk in them, living the good life. Hallelujah. Nung makita ko ito, sabi ko, okay, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Hallelujah. So, dito, nung makita ko ito, mga bagay nito, sabi ko, God, for so many years, lagi ko lang nakikita ang Ephesians chapter 2 that we should walk in them. Pero nung binasa ko sa Amplified, nakita ko yung salitang, well, that we should walk in them, living the good life. Sabi nga natin lahat, living the good life. Yung mabuhay tayo, mabuhay ka, mabuhay ako, mabuhay tayong lahat na taga-Rema, well, mainam at magandang pamumuhay. Can you say amen? Hallelujah. So ito yung nais ng Panginoon na lahat tayo ay mabuhay sa mainam at magandang buhay. Sabi mo sa tabi mo, magandang buhay. Well, today we will discuss about living the good life. Hallelujah. Living the good life. Yung ikaw at ako'y mabuhay sa magandang buhay.
Ano po ba yung sinasabi ng Bible o ni Jesus na magandang buhay? Hallelujah! Ano po ba yung sinasabing good life? Hallelujah! Na sinasabi. Kasi meron mga tao, sinasabi nila, well, kapag meron kang ganito, magandang buhay yan. Pag wala kang ganito, hindi magandang buhay. Well, tingnan natin sa Bible kung ano yung sinasabing good life. What kind of life the good life is? Ano po yung sinasabi ng Biblia na magandang buhay para sa iyo at sa akin at sa lahat sa atin? Now, maging sa Ephesians chapter 3, look at this. Tingnan natin ito, establish po natin. Sa Ephesians chapter 3 verse 20, maging sa Amplified ito ang pagkakasalin. Now, to Him who by in consequence of the action of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do super abundantly far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. So rito mata natin ako sa inelaborate pa ng gusto. Mahigit pa sa mga bagay na pinananalangin natin, inaasahan natin, at maging mga bagay na pinapanaginipan natin. Kung meron tayong mga gusto na magandang buhay, how much more ang Diyos gusto niyang mangyari ang lahat ng mga bagay na ito sa buhay nating lahat. Can you say amen? Maging sa Message translation, ito ang pagkakasalin. Sabi sa Message sa Ephesians chapter 3, verse 20, look at this. God can do anything. Hallelujah. God can do anything, you know, far more than you could ever imagine, or guess, or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. So rito, pinatutunayan, maging sa Amplified, maging sa Message translation, nais ni Lord, gusto ni Lord, na lahat tayo ay mabuhay na magandang buhay. Can you say amen? Well, anong uri po ba ang sinasabi ng Bible na magandang buhay? Okay, look at this. Punta tayo sa John chapter 10, verse 10. Look at this, the description of a good life. Now, the word description means type of a good life. Hallelujah, what kind of life a good life is. Anong uring buhay ba ang magandang buhay? Kasi minsan merong mga tao, sinasabi nila, well, at least nakakaraos kami sa buhay na ito. Yung po bang nakakaraos tayo sa buhay na ito? Well, magandang buhay po ba ito? Na parang walang iniwan doon sa tinatawag na Survival Philippines. Hallelujah! Hindi lang tayo magsusurvive. Hindi lamang tayo basta makakaraos, kundi ang nais ni Lord sa ating lahat, buhay na magandang buhay, katulad sa John 10:10, okay? Buhay na ganap at kasiya-siya. Okay, sabi sa King James Version, tingnan natin. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you might have life, that you might have it more abundantly. Sa wikang Tagalog, ako'y naparito. Sabi ni Jesus, naparito ako para magbigay ng buhay. Si Satanas naparito para magnakaw. Si Jesus nagpunta para magbigay ng buhay. Buhay na ganap. Sabi nga nating lahat, ganap. Ikaw nating lahat, ganap. Buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi sinabi ng Bible, buhay na ganap at kasyang-kasya. Ha? Nung makita ko ito, sabi ko, okay, buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi buhay na ganap at kasyang-kasya. Amen. Pinapalitan ng maraming mga tao yung buhay na ganap at kasiya-siya. Ginagawa nila buhay na kasyang-kasya. Hindi yun ang sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, buhay na ganap at kasiya-siya. Sa Amplified Version, ang sabi rito, the thief comes only in order to steal,
kill, and destroy. I came that they might have life and enjoy life. Sigawan natin lahat, enjoy life. Sabi mo, enjoy life. Nice ni Lord, lahat tayo mag-enjoy sa buhay na ito. And have it in abundance to the full till it overflows. Hallelujah. So, what kind of life? The good life is, anong klaseng buhay po ba yung magandang buhay na sinasabi ng Panginoon? Well, a good life is a life of abundant life. Yung buhay na ganam at buhay na kasiyasiya, ito yung tinatawag na abundant life. Sabi nga natin lahat, abundant life. Ikaw natin lahat, abundant life. Ito yung living the good life. Na gusto ni Lord ay patuloy tayong sumasagana. Gusto ni Lord patuloy tayong napapagpala. Although, sa atin madali lang ito. Dahil used na tayo sa mensaheng ito, sanay na tayo. Pero sa ilan, makita natin, mayroong mga tao, paniniwala pa rin nila, well, kung ano ba naman ang inukol ni Lord para sa atin, makontento tayo. Kapag kung yan ang ukaw, bubukaw. Madalas yan ang sinasabi nila. Maging sa Message translation ng John 10:10. The thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life. More and better life. Sabi sa Message translation. Hallelujah. Tingnan natin to. Sabi sa Message, better life than they ever dream of. Hallelujah, better life. Mahinam na buhay. Bagamat mayroong mga ilan para ba sa kanila ayaw nila ng mga ganitong bagay. Well, meron pong isang professor sa Bible School. Praise God. Sa probinsyang pinupuntahan ko, di ko nasasabihin, baka matelevise pa tayo. Hallelujah. Na kung saan talagang nagtuturo siya laban sa tinatawag na masaganang buhay. Well, in fact, against nga rin siya sa confession. Against nga siya doon sa mga declaration. Against siya doon sa tinatawag na masaganang buhay. Praise God. Hindi siya naniniwala sa masaganang buhay. Kaya nung masabi ko doon sa isang pastor, kaya naman pala ganyan ang buhay niya. Dahil hindi siya naniniwala sa magandang buhay at masaganang buhay. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, tinuturo to sa Bible School. Against siya sa prosperity. Against siya sa power of declaration. Against din siya sa speaking tongues. Hallelujah. Laban siya sa lahat. Ang tingin ko tuloy sa kanya ay para siyang si Anti-Kristo. Hallelujah. Laban sa lahat Laban sa magandang buhay. Laban sa speaking tongues. Laban sa power of declaration. Laban at patutunayan niya. Well, in fact, to be honest, meron pa nga siyang gaganaping conference ngayon. Hallelujah. Na kung saan pinapatin pa ang ilang mga, sabihin na natin, ilang mga leaders sa lugar na pinupuntahan ko. Oh, hallelujah. Na kung saan ay para dumalo at ito pa matindi. Ito pa matinding katuruan na sinabi niya. Well, hindi sa lahat ng panahon dapat sinusunod ang pastor. Dapat sinusuway din niya. Sabi ko, matindi to. Hallelujah. Bino mo, hindi siya naniniwala about honoring the man and the woman of God. Sa Bible, very clear, maging sa Samuel, maging si David, sinabi niya, praise God, hindi nararapat at matuwid na i-touch natin yung lingkod ng Panginoon. Touch not my anointed one and do no prophet no harm. Hallelujah. Amen. At hero mo, grabe. Ang sabi na kung saan, dapat ang mga elder, dapat ang mga deacon, matuto silang sumagot sa pastor. Sabi ko, kung ikaw ang pastor, pwede. Sagutin ka. Dahil naman tinuturo sa blay. Try to imagine that. Tinuturuan niya mga tao mag-rebelde. Hallelujah. Now, lagi ko ito sinasabi, maging sa encounter, your pastor is not always right. Nobody is perfect. Pero sabi ng Bible, we need to honor them and respect them. Aralin niyo mabuti ang Bible. Lahat ng mga sumunod, na lingkod ng Panginoon,
Okay, sumunod sa mga lingkod ng Panginoon, well, napagpala sila. Aralin niyo mabuti ang Bible, lahat ng sumuway sa lingkod ng Diyos, kinain ng lupa. Amen! Parang basong nananakot kaya. Hallelujah! Try to imagine that. Living the good life. Sigawan natin lahat, living the good life. Well, the good life is abundant life. Sigawan natin lahat, abundant life. Maging sa Psalms 23 verse 1, ito ang sabi, the Lord is my shepherd. Hallelujah. Amplified, to feed, guide, and shield me. I shall not lack. He makes me lie down in fresh, tender, green pastures. He lead me beside the still and restful waters. He refreshes and restores my soul. Myself, He leads me in the paths of righteousness. Uprightness and right standing with Him, not for my earning it, but for His name's sake. Verse 4, yet though I walk to the valley, the deep sunless valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me, your rod to protect, and your staff to guide, they comfort me. Ito ang buhay na binibigay ni Lord para sa atin. Amen, Lord? And then verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My brimming cup runs over. Surely, or only goodness, mercy, and unfailing love shall flow. Follow me all the days of my life, to the land of my days, the house of the Lord, and in His presence shall be my dwelling place. Hallelujah! So ito yung nais ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Luntiang lugar, pinagpalang buhay. Can you say amen? Praise God. So naroon. So, hallelujah, living the good life. It is abundant life. Maging sa Deuteronomy chapter 28. Look at this. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 1. Sabi rito, if you will listen diligently to the voice of the Lord your God, being watchful to do all His commandments, which I command you this day, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Notice the word, high above. Kaya nga, year 2013 natin, it is the year of supernatural acceleration. We will accelerate. What is the word supernatural? Departure from the usual and the norm. Iiwanan natin yung mga parang normal sa buhay natin. Supernatural means departure from the usual and the norm. Yung nakasanayan mo na, sanay ka na. At alam mo na, tuwing akinsenas at 30, kung magkano sinasahod mo, sanay ka na. At minsan, wala pa nga katapusan, bali dito, bali doon. Kaya pagdating ng katapusan, bali-bali sweldo mo. Ay, nako. Buhay. Amen. Di ba? Praise the Lord. So kaya, supernatural acceleration. At ito ang sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, well, sabihin mo na ngayon ba lang? Sabi ko, Lord, hintayin ko muna January 1. Hallelujah! Year 2013. Sabi niya, you don't need to wait. Kasi the moment na diniklara mo yan sa buhay ng mga tao ko, magpapasimula ako sa kanila sa araw na yun. Kaya pagdating natin ng January 1, well, we enjoy good life. Woo! Amen! Hallelujah! It is the year of supernatural acceleration. At yung acceleration natin, hindi ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang tinatawag na supernatural acceleration ay 1, 2, 62, 72, 82, 100! Hallelujah! Amen! Hallelujah! We will accelerate. Amen? Mula sa grade 1, mag-exam ka, first year ka kagad. Wow, ha? Mula po sa high school, first year, pag exam mo, well, college kagad. Grabe! Hello! Supernatural acceleration.
Well, tingnan natin yun. High above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you if you heard or heed the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your body, and the fruit of your ground, and the fruit of your beasts, and increase of your cattle, the young of your flock, and so on and so forth. You're blessed, you're blessed, you're blessed. Sabihin mo, you're blessed. Yes, sa kaliwat kanan, you're blessed. Hallelujah, you're blessed. Now listen to this. We need to look at this in the light of the finished work of Jesus Christ. Habagat lahat ito tinapos na ng Panginoon. At nangyari na po ito. Can you say amen? Praise God. So, makita natin, living the good life, abundant life. Praise the Lord. Plus, this blessing shall overtake you. Hindi ikaw ang maghahanap ng pagpapala, kung hindi ikaw ang hinahanap ng pagpapala. Lalabas ka ng bahay, makalabas na nga ng bahay. Bakit? Kasi hinahanap na ako ng pagpapala. Ha? Sa Ilagan, Isabela, ito ang kanilang mga salita. Lalabas na ako ng bahay. Bakit? Hinahanap na ako ng kwarta. Amen. Hallelujah. Di ba? Tama po ba ako? Mata natin naroon. Praise the Lord. Hindi ka kasi may mga tao, lalabas ng bahay. Bakit? Maghanap ako ng pera. Mali. Lalabas ka ng bahay kasi hinahanap ka na ng kwarta. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Lalabas tayo dahil hinahanap tayo ng pagbabala. Amen. Kaya sabi ng Bible, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Kasunod natin ang mga bagay na ito. Amen? Hindi ka maghahanap kung hindi ikaw ang hinahanap ng mga mabubuting bagay. Why reasons, okay? Why reason? Why Christian don't live the good life? Ano po ba mga kadahilanan? Bakit minsan may mga Kristiyano ay di sila nabubuhay sa tinatawag na mainam na buhay? Reasons why Christian don't live the good life. Number one, because of ignorance. Hallelujah, ignorance. Sabi ng Hosea 4:6, very familiar sa atin, my people are destroyed for lack of knowledge. Why? Because the priestly nation have rejected knowledge. Hallelujah, they rejected knowledge. Merong mga tao, tinuturo mo na yung tama. Sinasabi mo na mabubuhay kang masagana. Hindi ako yan. Sasagana ka, kayo lang yan. Babayaran mo utang mo, hindi nga ako makabayad. Di ba? May kumukontra sa likod. May nag-orasyon. Di ba? Mata natin naroon, kaya hindi makapanagana dahil kinukontra nila at hindi sila naniniwala. Ignorance. Kakulangan ng kaalaman. Hallelujah. Maging sa 3 John 2 verse 4, I believe the truth is connected to prosperity. Hallelujah. Kakibat ito at kadugtungin ino. Look at this. Sabi po doon sa 3 John. Praise God. Beloved, I pray that you may prosper in every way, and that your body and keep well, even as I know your soul keeps me well and prosper. Samplified po ito. Look at this, sabi dito, beloved, I pray that you may prosper. Sabi mo sa tabi mo, prosper in every way, and that your body, oh, thank God for my body. Hallelujah. Amen. Sabi dito, and my body and keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. In fact, I greatly rejoice when some of you or some of the brethren from time to time arrive and spoke so highly of the sincerity and fidelity of your life, as indeed you do live in the truth, the whole gospel and present. Whole gospel present. I have no greater joy than this, to hear that my spiritual children are living their lives in the truth. Wala mata natin na kung saan ang nais ni Lord. Patuloy tayong mapagpala. Mabuhay tayo sa magandang buhay, masaganang buhay, ganap na buhay at kasiya-siya. Hindi buhay na kasyang-kasya. Amen?
Praise God. Okay? So naroon. So kaya napakahalaga na alam dapat natin ang salita ng Panginoon, well, yung sinasabi sa kasaganan. Although meron mga tao, praise God, lalo-lalo sa ilang mga pinupuntahan nating lugar na hindi sila makapaniwala at makapanampalataya katulad ng mga bagay na sinasabi natin at dinideklara natin. Sa kanila ay para bang napakahirap, para bang imposible, pastor, mangyari yan. Hindi yan mangyayari kasi alam mo naman, probinsya lang kami. Well, I believe ang Diyos ng Marikina ay Diyos din ng maraming probinsya. Hallelujah. So naroon. Now, steps to living the good life. Tingnan natin. Ano po ba mga hakbangin para sa tinatawag na magandang buhay? Okay? Steps to living the good life. Number 1, dream it. Hallelujah. Dream it. Panaginipan natin. Managinip tayo na patuloy tayong uunlad. Managinip tayo, patuloy tayong angat. Dream it. See the good life on the inside of you. I believe inilagay na ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. See the good life on the inside of you. Dream it. Panaginipan natin ang magandang buhay. Panaginipan natin ang masaganang buhay. Panaginipan natin ang, magandang buhay, malusog na buhay, pinagpalang buhay. Maging sa Joshua chapter 1, ang sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you shall have, or you shall deal wisely and have good success. So nakita natin naroon. Hallelujah. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Dream it. Panaginipan po natin. Naisin natin ang mga bagay na ito. Gustuhin natin ang mga bagay na ito. Dahil kahit gusto ni Lord na mabuhay tayo na magandang buhay, kung aayawan natin, hindi mangyayari mga bagay na ito. Hallelujah. Huwag tayong masanay lamang doon sa tinatawag na bahay kubo. Hallelujah. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Hallelujah. Sabi ko nga the last time, kung magkakaroon ako ng bahay na kubo, ang gusto kong bahay na kubo, pagpasok mo, nakakarpen. Oh, di ba? Huwag ka, ha? Pagkatapos, pagpasok mo, naka-centralized aircon ka. Oh, di ba? Tapos sa sala mo, meron kang flat TV na 47 o 57, flat TV na LED. Amen. Ang pagpasok mo sa kubo, meron bathtub. Amen. Hindi yung pagbasa mo sa kubo, yung bintana inaangat pa ng kawayan. At minsan hindi mo maangat. Bakit yung kawayan ninakaw pa? Amen. Mabago yung ating mga mindset. And thank God, ginagamit po tayo ni Lord mightily sa iba't ibang lugar. Kapagat ngayon ay nababago ang kanilang mga kaisipan, yung mga ka-network natin sa Tarlac, sa Pampanga, sa Candaba, sa Bulacan, sa Olongapo, sa Zambales, sa Laguna, sa iba't ibang lugar ng sabihin na natin, bansa natin, Cagayan de Oro, Zamboanga, everything, thank God, nababago kanilang mindset. Hallelujah, sapagkat akala nila na kung saan hindi kalooban ni Lord, sila ay magkaroon ng magandang buhay. Kasi ang natutulan nila ay ang salitang ang sino makapagtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Ang tagal nyo naman magtiis. Amen. Totoo ito. Kaya pag napupunta kayo sa iba't ibang lugar, grabe. Hallelujah. Makita nyo yung mga mindset nila, yung kanilang mga paniniwala. Praise God. Hanggang makapagtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Praise God. So naroon, the more na nagtitiis sila, the more na iniisip nila, lalo silang nalalapit sa Panginoon. Sabi ko, totoo yun. The more na nagtitiis ka, the more na naghihirap ka, malalapit ka talaga sa Panginoon. Bakit? Kasi pag naghihirap ka, wala kang makain. Kapag wala kang makain, ma-hospital ka. At dahil wala kang pera, malalagay ka ngayon sa charity. Dahil puno na yon, lalagay ka sa pay ward. Dahil puno na rin yon, ilalagay ka sa garden ng hospital. Kaya buhay ka pa, ginagawa ka ng pataba. Praise God. Kaya dahil walang mga titingin sa iyo, mamamatay ka ngayon, kaya malapit ka na kay Lord. Kaya pagdating mo doon, sasabihin sa iyo, naaga ka yata. Ay nako.
Amen. Naku, na-iskandal ako dito sa hapong ito. Praise the Lord. Amen. Sasabihin sa'yo, naaga ka yata, hindi mo pa panahon. Kasi ang tinuro sa amin hanggang matiis, hanggang wakas siya maliligtas eh. At least ligtas na ho ako. Praise the Lord. Okay. Look at this, Psalms 37 verse 4. Well, number 2 steps to living the good life. Dream it. Dream it. Hallelujah. Maging sa Bible, sinabi ng Bible, delight yourself in the Lord. Sa Psalms 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. Woo! Ha? Maging mga sikretong mga dinadalangin mo. May nabasa ako doon sa isang Facebook. Sabi niya, Lord, lahat ng hiniling ko, binigay mo. Isa na lang, Lord, ang hinihiling ko sa iyo. Oh, alam ko yun. Hallelujah. Hallelujah. So naroon, sabi ng Psalms 37, binasa na, the secret petitions of your heart. Even in Philemon 1:6, sabi rito, I pray that the participation in sharing of your faith may produce and promote full recognition and appreciation and understanding and precise knowledge of every good thing that is ours in our identification with Jesus Christ, or Christ Jesus, unto His glory. Grabe! Ito mga tinitingnan natin mga scripture nito, grabe, sabi nito, I pray that the participation in sharing of your faith may produce and promote full recognition and appreciation and understanding and precise knowledge of every good thing that is ours in our identification with Christ Jesus unto His glory. Amen. So, living the good life. Hallelujah. All we need to do is thank God. Magpakagalak tayo sa Panginoon. Amen? Pero mayroong mga tao imbis na matuwa, ang lagi nila sinasabi, well, I can't imagine living a house like that, man. Hallelujah. Hindi ko ma-imagine na mamuhay ako ng ganyan. Hindi ko ma-imagine na kung saan magkakaroon ako ng ganyang bahay. Hindi ko ma-imagine na magkakaroon akong ganyan sasakyan. Ha? I can't imagine. Hindi niya ma-imagine. Hindi niya maisip. Sabi sa niya, huwag ka mag-alala. Hindi ka talaga magkakaroon. Bakit? Hindi mo maisip eh. Okay? I can't imagine living a house like that. Yung iba mga tao, minsan, ayaw nila. Na hindi ko maarok yan na magkaroon akong ganyan malaking bahay. Hallelujah. Well, in fact, sabi nga, if you can't conceive it, you can't receive it. Huh? Hallelujah. Kung hindi mo kayang makita, okay, makonceive, hindi mo kayang matanggap. If you can't conceive it, you can't receive it. Hallelujah. So kaya ngayon pa lang dapat makita na natin. Praise the Lord. Ang nice ni Lord ay magandang buhay para sa atin. Can you say amen? Bimusa katabi mo, magandang buhay. Praise God. Kung gusto ni Lord, mag-enjoy tayo sa buhay natin. Living the good life. Praise God. Living the good life. Mabuhay na mainam na buhay. Abundant life. Praise the Lord. No? So, huwag ho tayo na mawalan ng sabihin na natin kaalaman sa katotohanan. Nais ni Lord, mabuhay tayo ng magandang buhay. So, dream it. Panaganipan natin. Lord, ano man ang katatayuan ko ngayon, and I believe hindi to huli. Pwede pa tong mabago ang buhay ko. Amen? Huwag natin sasabihin, well, imposible yan. Hindi mangyayari yan sa akin. Parang yung isang tao na halos hindi niya maiisip, ito yung isang ka-network natin, na hindi niya maiisip na magkakaroon siya ng sasakyan, pero thank God, so patuloy na dumadalo siya sa mentoring, na bagong kanyang kaisipan, nagdideklara sila, brand new car, until one day, thank God, may nagbigay sa kanyang brand new car. Hallelujah! Alam niyo kung ano? Isuzu D-Max. Praise the Lord. So naroon, at isang kapatid natin, nagdideklara lang, praise God, doon din sa minimentoran natin sa may Angeles City, nagdideklara lang siya, thank God. So ngayon, kalilipat niya lang sa kanilang bagong bahay, fresh na fresh, 2 linggo pala sa kanyang bagong bahay sa Fiesta. Talagang Fiesta sila. Hallelujah. Amen. So naroon, kaya nga sabi nila, Pastor, salamat.
At nabago ang aming kaisipan. Salamat sa mga pagtuturo at katiyagaan na ginagawa mo para sa amin. Benga, sa nababagong kanilang mga pananaw. Dati, palagi nila iniisip, well, dalangin ko, mag-rapture na. Yun ang lagi iniisip nila, Lord, dumating ka, come quickly, Lord, come quickly, Lord. Bilisan mo, Lord. Hallelujah. But thank God ngayon, sinasabi niya, Lord, don't come yet. Lord, don't. Wag muna, Lord. Kasi kadarating pa lang ng brand new ko, mag-enjoy pa ako, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, when you see what God sees, no devil in hell will be able to keep you from having it. Hallelujah. I want to read it again. When you see what God sees, no devil in hell will be able to keep you from having it. Pang-Facebook po yan. Praise the Lord. Amen? Kung makikita mo lang kung paano tinitignan ni Lord ang mga bagay nito, walang demonyo sa impyerno na pwede niyang hadlangan ang mga bagay na yan para magkaroon ka. Nice ni Lord, mag-enjoy tayo sa buhay nito. Dream it. Panaginipan natin. Praise God. Amen? Managinip ka ng gising. Amen? Managinip ka ng gising. Pag meron ka nakitang malaking bahay, sabihin mo sa sarili mo, darating ang panahon. Ang bahay na yan, mas lalakihan ko ang bahay ko kaysa sa bahay na yan. Hindi pa nakakita ka ng malaking bahay. Laki ng bahay, no? Laki, no? Bro, laki, no? Laki. Magkakaroon ka niya? Hindi, laki, no? O minsan ba nakakita ka ng sasakyan? Ganda ng sasakyan, no? Ganda, no? Ganda. Ganda, no? Para kanya lang yan. Kanya lang yan, eh. Hallelujah. Managinip tayo na one day, Lord, magkakaroon din ako niyan. At pag nagkaroon ako ng malaking bahay, yung bahay niya, luma na, aking bago. Amen! Come on, malaman natin si Lord. Hallelujah. Well, number 2, steps to living the good life. Dream it. Number 2, pursue it. Hallelujah, pursue it. Philippians chapter 3, verse 14. Sa Message translation. I press on toward the goal to win the supreme and heavenly prize to which God in Christ Jesus is calling us upward. Amen. And verse 14, I'm up and running, and I'm not running, or I'm not turning back. Hallelujah. Sabi sa verse 14. Tingnan mo, verse 14. Hallelujah. So rito, kita natin, while I press toward the goal to win a supreme heavenly prize to which God in Christ is calling up us upwards. In other words, I'm off and running, and I'm not turning back, sabi sa Message translation. Praise God. Wala nang balikan. Bakit? Sapagkat tuloy-tuloy na tayo sa pagunlad at sa magandang buhay. Amen? Well, to pursue it is to confess it. To pursue it is to confess it. Kung yan ay talagang pinupurso mo, well, confess it. Kahit na ilan mga nagtatawa sa atin, tinatawanan tayo. Katulad the last time, tulo ako sa isang conference sa Pampanga. At pagkababa ko, biglang sabi ng isang pastor, ayun na si millionaire. Thank God, I am a millionaire. Ayun na si millionaire. Sabi ko, maghintay ka lang. Sa susunod na panahon, makikita mo. At magtataka ka, sasabihin, paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Praise God. Habang dumadaldal ka, nagdideklara kami. Amen ba ba? Praise the Lord. So sabi po ng Romans chapter 4 verse 17. Kanina kinote natin to. As it is written, I have made you the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God in whom he believed, who gives life to the dead and speaks of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. Okay? So, sa other translation, sa Message translation, we call Abraham the father, not because he got God's attention by living like a saint, but because God made something out of Abraham when he was a nobody. Isn't that what we've always read in Scripture? God saying to Abraham, I set you up as a father of many peoples. Abraham was first named father and then became a father because he dared to trust God, to do what only God could do, raise the dead to life,
and with a word, make something out of nothing. Hallelujah. So kaya napakahalaga ng mga bagay na dinideklara natin. Yung mga bagay na sinasabi natin, call it those things. Praise God. So ano mga bagay na sinasabi natin, well, mangyayari ang lahat ng mga bagay na yan. Amen? Pursue it is to confess it. Declare mo. Kahit na minsan hindi natin nararamdaman. Praise God. Kahit hindi natin nararamdaman, just declare it. Lord, from the top of my head to the soles of my feet, I am well. I am strong. Amen? I live long and strong. Can you say amen? Praise the Lord. So kahit hindi natin nakikita, sabi nga, well, you can change what you see and what you feel by what you say. You can change what you see and what you feel by what you say. Pwedeng mabago ang mga bagay na nakikita natin at nararamdaman sa mga bagay na sinasabi natin. Amen? Praise the Lord. So naroon, parang isang gabi, no? Sabihin na natin, medyo nabuksan yung TV doon sa Channel 5, yung tinatawag na Artista Academy. At dito, ando sila lahat, nakaharap sila, yung 3 kababaihan, at nagsasabi sila ng kanilang mga personal opinion at judgment. Makikita mo, muna nagsasalita yung isang hurado, at alam natin yung pagkakasabi niya ay hindi okay, kaya makikita mo yung mukha ng isa talagang hindi makangiti talagang ang gano'n. So, damo na negatibo, so hindi pero yung isa naman, damo na sinasabi, well, mula sa pasimula pa lamang, nadala mo, okay, yung iyong pag-arte, kaya makita mo naman talagang yung ngiti niya, di ba talagang andun, talagang mga ganun siya, talagang okay na okay siya. Kamantalang iba sinasabihin, so pasimula okay ka, pero biglang nagbago ang iyong emosyon, tapos nakaganon ba rin siya, ganun, wala pa rin siya. Bakit? Sa mga bagay na sinasabi, damo na sinasabihan yung isang tao na, well, maganda yung pag-akto, mata natin talaga, kita mo, nagniningning siya talaga, nagniningning. Bakit? Kasi yung magandang salita ay nagdadala na maganda, okay, sa buhay ng isang tao. The more na sinasabi mo sa katabi mo, asenso ka, unlad ka, lalong gaganda buhay niyan. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinakamagandang nakita ko sa hapong ito. Diba? Kita mo ngiti niyan, umaabot hanggang batok. Diba? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. To pursue it is to confess it. Just declare the word. Just declare the word. Maging sa Matthew 12:34. Tingnan mo to sa Amplified. You offspring of vipers, how can you speak good things when you are evil, wicked? Out of the fullness, the overflow, the superabundance of the heart, the mouth speaks. Mata natin lumalabas. Hallelujah. Kung ano ang nasa kanyang puso, lumalabas sa kanyang bibig. Kaya napakahalaga ng mga bagay na binibitawan natin. Well, dream it and then pursue it. To pursue it is to confess it. Di magtatagal, andyan ang bagong sasakyan ko. Well, di magtatagal, lilipat ako sa magandang bahay ko. Di magtatagal, taigan ako saan mamamalengke ko at ang dadalhin ko ay mga truck para mapunan ko. Ha? Hello? Mata natin nandoon, just pursue it, confess it, declare natin. Praise God, hindi yun. Ano mangyayari dito sa aking pamalengke na ito? Wala mangyayari dito. Ha? Mata natin, mayroon mga ganun. Yung kanilang confession ay hindi niayos. Iayos po natin. Pagpasok natin sa trabaho, Lord, thank God, promotion is on the way. Hindi yun, promotion. Ha? Promotion? Ha? Promotion? Kayo mapopromote, ako hindi. Di ba? Mayroong mga ganun. Hindi. Praise God. Confess it. Kung meron ka mga tindahan, nabubuksan mo, Lord, thank you, Lord God, for good customers. Hallelujah. Magbabadala ka ng mga good customers. Huwag lang sasabihin mo, Lord, thank you, Lord God, for customers. Dapat lagyan mo ng good customers. Bakit? Kasi may mga customer na hindi nagbabayad. Kaya gawin mo good customers. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi baka mamaya may customer. Lahat ng customer pupunta sa akin, pati yung mga nangungutang. Kaya gawin mo good customer, good payers, Lord. Amen? So now confess it. Maging sa Genesis chapter 1.
Anong sabi ng Bible sa Genesis 1 verse 3? Look at this. Light be, light was. Manda natin si Lord, nagdeklara siya, makita niya, ang kadiliman sa kapaligiran. Hindi sinabi ni Lord, ay, ang dilim-dilim, ano? Ang dilim, grabe, ang dilim. Diba? God said, let there be light, and there was light. Just confess the word. Hallelujah. Declare it. To pursue it is to confess it. Praise God. And also 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Medyo marami tayong tinitingnan ngayon mga verses. Hallelujah. Yet, we have the same spirit of faith as he had who wrote, I have believed and therefore have I spoken. Sabi po ng Bible. We too believe and therefore we speak. Praise the Lord. Amen? Maging sa isang translation pa, nasabi do, we're not keeping this quiet. Not on our life. Just like the psalmist who wrote, I believe it, so I said it. We say what we believe. Amen? Praise God. So kaya mahalaga, dahil naniniwala tayo, itong lumalabas sa bibig natin. Kung pinaniniwala natin, yan ang lalabas sa atin. Hallelujah. So to pursue it is to confess it. To pursue it is to sow towards it. Everything begins with the seed. Tamnan mo. Lord, itong nais kong mangyari sa buhay ko. Nais kong tamnan itong mga bagay nito. Ang kabutihan, ang binhi, ang lahat ng mga bagay na pinapanaganipan ko. Amen? Living the good life. And number 3, steps. Hallelujah. Praise the Lord. To living the good life. Number 3, stick with it. Hallelujah. Stick with it. Dream it. Pursue it. And stick with it. Dreams don't come to pass overnight. Hallelujah. Hindi yan nangyayari, overnight. Praise God. But stick with it. Like Joseph. Sinabi ng Panginoon sa kanya, binigyan siya ng pangitain na ikaw ay magiging tagapanguna. Praise God, magiging prime minister. Pero hindi nangyari ito overnight. Maraming mga nangyari sa kanyang buhay, pero still, mata natin, tumayo siya sa mga pangako ng Panginoon. Tayuan natin ang mga pangako ni Lord. Praise the Lord. Si Lord hindi nagsisinungaling. Laging totoo si Lord. Sabi ng Bible, let every man be a liar, but God is always true. Laging totoo si Lord. Amen? Walk with like-minded people. Sa Proverbs chapter 13, verse 20, tingnan natin. Walk with like-minded people. He who walks as a companion with wise men is wise. But he who associates with self-confident fools is a fool himself and shall smart for him. Hallelujah. Sumama ka sa mga taong katulad ng mga taong matatalino. Kung meron kang sasamahan, samahan mo, pastora mo. Hallelujah. Kung paano siya umulad, ulad ka din. Amen. Huwag kang sasama dun sa mga taong makita natin na kapag meron kang panaginip, sasabihin sa'yo, panaginip! Kalimutan mo yan! Di ba? Meron mga taong ganun. Kalimutan mo yan, hindi yan mangyayari. Nasisiraan ka na ng ulo. Di ba? May mga taong ganyan. Tulad the last time, yung tita ko noon, nung nagpapasimula, way ba 1983, Hoy! Bible! Kalimutan mo yan, ha? Huwag mo na mag-Bible! Magtrabaho ka! Sabi sa akin, magtrabaho ka! Mag-abroad ka! Tsaka ka na mag-Bible! Pag mayaman ka na, sabi ko, papakita ko sa iyo, tita, sa pamagitan ng salita ng Lord, si Lord ang magpapayaman sa akin. Si Lord ang magpapala sa akin. Amen ba ba? Kaya nung makasabay ko yung kanyang anak, praise God, napinsan ko sa aeroplano, at nung magkaroon kami ng family reunion, natuwa na siya dahil nag-around the world na ako, and then nung magkaroon kami ng family reunion, oh, you're my pamangkin! I am proud of you! Proud of you! Dati, kinakaya mo ako. So ngayon, sa mata natin naroon. So nais ni Lord, mapagpala ang buhay natin. Amen? Praise the Lord, praise the Lord. So walk with like-minded people. Sama mo mga taong, alam mo, parehas ng iyong kaisipan. Parehas na nangangarap, na nanaginip ng mga malalaking bagay. Amen? Estudyante ka, samahan mo mga taong, mahilig mag-aral. Huwag mo samahan ng mga estudyanteng mahilig sa SM tsaka sa Robinson. Amen? Praise the Lord. So naroon, sumama ka. So walk
with like-minded people. Sabi sa Proverbs 13, verse 20, he who walks as a companion with wise men is wise. Praise God. Amen? And then number 4, last but not the least, hallelujah, steps to living the good life. Dream it, pursue it, stick with it, and live it. Number 4. Praise God. Act as if your dream has already become a reality. Hallelujah. Act as if your dream has already become a reality. Lumakad ka na ang iyong panaginip ay parang naganap na at nangyari na. Hallelujah. So live it. Mabuhay ka sa mga pinapanaginipan mo. Act as if your dream has already become a reality. Look what happened to 10 lepers. Hallelujah. Sa Luke chapter 17. Dito po tayo magtatapos. Luke 17, verse 12 to 15. Anong sabi ng Bible? Well, verse 12. And as he was going into one village, he was met by 10 lepers who stood at a distance. And they raised up their voice and called, Jesus, Master, take pity and have mercy on us. And when he saw them, he said to them, go at once and show yourselves to the priest. As they went, they were cured and made clean. Then one of them, upon seeing that he was cured, turned back, recognizing and thanking and praising God with a loud voice. Hallelujah. So naroon, inangkin niya na siya ay magaling na. Inangkin niya na siya ay pinagpala na. Inangkin niya. So tayong lahat narito, angkinin natin ang mga pagpapala ni Lord. Hindi ito para sa piling tao lang. Nais ni Lord, gusto ni Lord, lahat tayo. Sabi mo sa tabi mo, lahat tayo. Huwag kayong maniwala sa katuruan, labas sa katuruan ng pastora says natin. Huwag kayong maniwala na katuruan sa labas ng katuruan na binibigay sa atin ng pastora natin. Kapag minsan mayroon kayong mga maririnig, well, thank God. Ako saan, marahil ang mga tigarema, pero kami ay hindi. So, well, don't believe that. Sabagat lahat tayo, gusto ni Lord, mabuhay tayo na magandang buhay. Gusto ni Lord, lahat tayo maging malusog. Gusto ni Lord, lahat tayo maging masigla. Gusto ni Lord, lahat tayo umangat at umasenso sa buhay nito. Hindi pa huli. Ano man ang edad natin, well, praise God, pwede niyo masabi, Pastor, maputi na ang buhok ko. Maputi na ang buhok ko. Huwag kang mag-alala. Managinip ka pa din. Confess mo pa rin. Puso mo pa rin. Stick with it and live with it. Hallelujah, sa magandang buhay na nais ni Lord sa iyo. Kahit may edad ka na't maputi na ang buhok mo, pag unlad mo, magpakulay ka ng green na buhok. Amen. Amen. Praise the Lord. Pastor, medyo lumalaylay ng lahat ang mga pelegis ko. Huwag kang mag-alala, pag umunlad ka, pwede kang magpabelo and kalayan. Amen? Pabatak mo lahat. Batak dito, batak doon. Batak dito, kaya ikaw ay batak na batak. Amen. Ay, nako. Ano ba nangyayari sa akin sa hapong ito? Hallelujah. Amen. So naroon, gusto ni Lord mag-enjoy tayo sa buhay nito. Sabi mo sa katabi mo, enjoy life. So living the good life, gusto ni Lord, meron tayong magandang buhay. Ayaw ni Lord na nagkakasakit ka. Amen? Amen? Pero alam nyo, may nadiscover ako, ha? Merong ilang mga kababaihan, gusto nilang magkasakit sila kasi para yung mister nila, kinikare sila. Wow. Di mo kinakailangan magkasakit para i-care ka lang. Amen? Praise the Lord. So naroon, nais ni Lord mag-enjoy tayo living the good life. Gusto ni Lord mag-enjoy tayo sa kalusugan, pagpapala, kaginawahan, at magandang buhay. Amen? Okay, tayo lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganito gawin natin. Habang tumutugtog ang mga kapatid natin at nag-enjoy tayo sa presensya ni Lord. Praise God. Kamayan mo ang 20 tao. 20 tao. At sabihin mo sa katabi mo, enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Living the good life. Sige, deklara mo. Enjoy life. Praise the Lord. Praise the Lord. Enjoy life. Healthy life. Prosperous life. Victorious life. Hallelujah. Long life. Enjoy life. Praise the Lord. Praise the Lord. Enjoy life.
Praise the Lord. Enjoy life. Sige, kamaya mo. Hindi ka pa nakakadalawampu. Hallelujah. Enjoy life. Living the good life. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God. Mawi tayong masayang awit sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Enjoy life. Come on, enjoy life. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Are you blessed today? Bimos ang katabi mo. Living the good life. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Yes, come on. Woo! Come on. Yes, come on, come on, come on, come on. Maniwala yan. Just enjoy life. Come on. Praise God, praise God. Come on, hallelujah. Oh, come on, come on. Sabay-sabay. Reminded you are mindful of me. Oh, hallelujah. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Go to that time. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Hallelujah! Hallelujah! Maupo muna po tayong lahat. Grabe, punong-puno ng pagpapala ngayong hapon. Masasaya po ba kayo? Amen! Pero yung iba, pag nagsasabi na, pinagpala ka, parang yung iba hindi pa rin kumbinsido. Makumbinsi na kayo. Alam ninyo, ang buhay ko noon, grabe. Kasi ako natutong magkalakal noong bata-bata pa ako. Pero dahil nga, Becky, nasa kariton ako tinutulak, pero may payong. Sa probinsya kasi ang pangalakal, hindi yung literal na kumakalkal kayo ng basura. Pupunta ka sa mga bahay-bahay, Mother, pabili na ng bote. Bibilhin namin ang bote ng 25 centavo, bebenta namin ng 50. Pero ako, dahil nga Becky, nakapayong talaga. Kasi ayoko mainitan. Pero ngayon, hindi na ako sumasakay sa kariton. Nasa kotse na. Sinasabi ko sa inyo dahil kay Lord. Ay, nako. Yung sinasabi ni Pastor, totoo yun. Ini-imagine ko lang noon, ang pangarap ko, makakasakay ako ng eroplano. Unang sakay ko ng eroplano, international. O ngayon, sabi ko, kami ay magkakaroon ng maraming business para marami kami matulungan. O meron na. Ay, nako. Ano pa ang susunod dyan? Yung mansion susunod na din. Hindi ba ninyo nafe-feel? Kailangan i-feel. Pastor, dagdagan ko, i-feel ninyo. Siyempre, ang kilos mo, pag mayaman, iba na ang kilos, medyo, iba na ang kilos din, no? Medyo, di ba, pag mga tao, pag busy sa trabaho, ang bibilis ang lakad. Tara na nga, bilisan ninyo. Naku, malilate na tayo sa church. Pag papunta ka na sa church, at nag-iba na ang buhay mo, talagang, punta tayo ng church. Iba na, di ba? Kaya, maski sa pagbibigay, bigyan ninyo ng class kasi ang ay, Pastor Ian, ako na nga, sige. Kaunting ano lang. Pag nagbigay kayo sa Panginoon, nandun na yung mga sinabi ni Pastor kasi kailangan din taniman ninyo. Ngayon, ang pagtatanim may sekreto. Ang pagtatanim ay hindi biro. Totoo, hindi biro ang pagtatanim kasi kailangan mo mag-bend ka.
Yun ay sa mga magsasaka. Pero purihin ang mga magsasaka dahil kung walang magsasaka, walang bigas sa inyong mga hapag. Now, sa Panginoon, dahil good life, maski ang pagtanim natin, ganyan lang Simple, nagbaba ka ba ng bend? Hindi ka, ganun. Ulit-ulit ka lang. Pagtanim sa Panginoon, ganun lang. Lord, alam mo na yan. Tara na, magtanim na tayong lahat. Ano pang hinihintay natin? Amen! God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Amen! Hallelujah! We are a friend of God. Amen? Kumbinsido din kayo. Baka yung iba ay, kumbinsido kayo na friend kayo ng Lord. Amen. Anak pa, di ba? Friend na, anak pa. So, ibig sabihin, ang relationship, grabe, no? Talagang, hindi papayag si Lord na ang mga tinanim ninyo ay hindi mamumunga. Laging tandaan ninyo ang sabi sa salita ng Diyos na habang ang mundo ay nandyan, hindi iyan mapipigilan na ang pagtatanim, imposibleng hindi kayo, ang pagtatanim at pag-aani ay hindi mapipigilan. Okay, let's lay hands sa ating pong mga pagpapala. Father God, we thank you. We give you praise, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng kabutihan mo sa aming buhay. The good life is truly in your name, Jesus, and the finished work of your Son, Jesus Christ. Father God, we impart our thanksgiving with the seed that we have planted in this ground. At alam namin, Lord, na iingatan mo na ito'y mamunga, lumago, at ma-enjoy naming lahat. Pinupuri ka namin sa kayamanan mo, sa iyong salita, sa katotohanan mo, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, announcement. Bago po ang announcement, nais kong magpasalamat sa ating nanay. Hindi napakita yung video namin, hindi ko alam. Masyadong puno na kanina. So, happy birthday, nanay. Mamski. Alam niyo po na, palakpakan natin si Pastora. Grabe yung impluensya ng paggamit ng Diyos kay Pastora. You believe that, tatay, di ba? Maski sa amin, personally, there are people in this world na may mga tinatawag na connection. At sabi naalala ko yung preaching ni Pastora, blessing comes through connection. Kung ikaw ay nasa loob lang ng bahay, you never dare to listen even to the preaching or to the Word of God. Or not just, thinking of being with somebody na alam mong grabe ang liwanag, hindi ka mahahawahan. Now, because of the light that is in our Pastora, that's so evident and so huge, so maganda, masyadong ang buhay nating lahat ay tutuloy-tuloy at eventually, sabi niya nga, nung pag-preach niya dito, I want my life to be your lives. Na parang yung nangyayari sa kanya, maranasan nating lahat at kiniklaim ko yun. Sabi ni Pastor, confess, pursue, and dream it. Ang sarap ng buhay niya ngayon. Minsan, ang dami niyang pera, sabi niya, hindi na niya alam kung anong bibilhin niya. Sabi ko, ang sarap noon, gusto ko yun. Now, bagamat nandoon ang good life, the heart of our pastor is for the souls, for the Lord Jesus Christ. And I want that also. Kasi pagdating sa langit, may mga crowns.
God is up to rewards. Kaya sobra siyang mayaman. Kaya sabi ni Pastor kanina, lahat ng magagandang bagay, i-enjoy mo. Kasi you cannot see beautiful things. Kung ang buhay mo naghihirap, minsan tuyo na lang ng tuyo, araw-araw. Hindi mo makita ang good life. Kaya maski may preaching na maganda, anong ulam sa bahay daw? Tuyuin. Uwi na tayo. Uwi na. Alam mo, ang buhay, kailangan take your time. Put yourself in the Word of God na ipinipreach ang ating mga leader. And happy birthday, Mamski. Siya yung regalo sa atin ng Panginoon. Hindi yun talagang grabing regalo ng Panginoon sa aming buhay personally, sa aming mag-asawa. Ayoko lang maiyak kasi hindi naman ako nagte-teleserye lagi, no? So, from the bottom of our hearts, Pastor, we love you so much. And thank you so much sa salita ng Diyos. We learned a lot in this church. Kaya kayo, mag-invite kayo mga kapatid. Huwag ninyong sarilinin lang itong mga enjoyment na naranasan natin. Pagsigawan na, you are a multi-millionaire. O ilan lang kayo dyan. Oh, yung iba baka, ay, hindi yun totoo. May mga hindi naniniwala. Alam ko yan, pero maniwala na kayo, totoo yan. Okay, tayo ng lahat, tayo na. Merong pong enrollment ang the RWI sa October 23 at tuloy-tuloy pa rin ang prayer meeting every Friday, 7 to 9. Kayo po ba ay nag-enjoy? Sobrang nag-enjoy kayo? Purihin natin ang Panginoon once again. Lift up your hands to heaven. Father God, tunghayan niyo po ang mga anak mong nandito, that we have good life in the Lord Jesus Christ, because you have promised, Lord, that we can do above all things, Lord, na mas nagawa pa ng Panginoon, tataasan pa namin yun because the Holy Spirit is with us. And we thank you because true enough, we cannot do all things without you. Father God, we give you praise and glory. Tanggapin po ninyo ang kapayapaan, pag-ibig, kasaganaan sa inyong buhay ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Tapos na po ang gawain, pagpalain kayo ng buong may kapal. Happy birthday, Mama! Happy birthday, Pastora! Happy birthday. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. We love you, Mommy. Happy birthday. God bless you all. See you next week, 4 p.m. Okay, tapos na po. Sinabi ko na kanina pa. Tapos na po. Tapos na. Marami po salamat. I want to enjoy the present.